Buti sana kung halimbawa ikaw ay baguhang politiko, hindi mo alam. Kunwari, mapagbigyan ka pa, baguhang vlogger ka, baguhang spokesperson ka, parang si Claire. Pero veterano ka na. Hindi gawain ng veterano yan. Gawain ng bakla yan, Pinky. Ano ka ba naman? Pinapatunayan mong hindi ka bakla, pero nakipagbaklaan ka naman, nakipag-asaran ka. Ako, hindi ko po natin pinagtatanggol si Amy. Alam naman nyo, binanat-banatan ko yan. Isa po ako sa bumabanat sa mga Iminatics before na saka sa mga kay Amy. Pero yung mga sinasabi ngayon ni Pinky Lacson, alam nyo sa totoo lang ha, mas lalo ako nagdudang bakla ito. Totoo. Okay? Hindi ko masasabi for a fact kung bakla siya o hindi. Kasi hindi ko naman siya kakilala. At hindi naman issue kung bakla ka o hindi. Napaisip lang ako sa mga patotsyada niyang ganyan. Lalong tumaas yung ano. Kaya tatanong ko to kay Sir Jack. Alam mo si Sir Jack, magaling kumilatis ng bakla yun. Pag kami nakikita kami, hoy, bakla yan, bakla. Psst, pag gumanon yun. Alam ko na. Alam ko na, bakla. Meron nga akong isang kakilala, hindi ko na sasabihin ko sino. Sabi niya, confirm yan, bakla yan. Tagal ko nang kilala. Hindi ko alam, bakla. Ulaan niyo sino. Wala namang issue, bakla. Anyway, kayo tanungin ko, ano sa tingin ninyo, bakla ba talaga to? Kasi si Miriam dating Senadora Miriam Defensor, di ba, pinagdudahan din ang pagkatao na ito. Ba't ba tayo napunta sa bakla? Ito kasi ilagay nyo dyan sa comment section, bakla ba ito o hindi? Pangalawa, lalong hindi ako bakla. Nako! At yung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. So, anong intention niya? Sirain yung credibility ng investigation ng Senate Blue Ribbon Committee? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit ginugulo niya. Hindi. Teka muna. Diyan kayo mali. Ako hindi ako solve sa sincerity ni Amy. I think ginagamit niya pa rin ang Duterte. Actually, hindi lang naman si Amy ang gumagamit sa Duterte. Napakadami pong gumagamit sa Duterte. Even vloggers. Ang dami po. Kung saan popular. Tapos nung iniwan ng Duterte. Ito hindi po iniwan ng Banateros ang Duterte. Even nung si Sara ay kumampi kay Bongbong, kay PRRD pa rin kami. Alam nyo yan. Kaya nga marami sa inyo na bumalik kay Duterte at nalaman yung budol-budol si Bongbong Marcos. Iba sa inyo, minumura pa kami. Sige nga, taas ang kamay dito ng mga nagmumura sa akin. Di ba? Marami sa inyo nagmumura. Pero na-realize nyo, tama naman. Budol talaga si Bongbong. Basta kami, hindi namin ginagamit ng Duterte. Okay, marami nang gumagamit sa Duterte and I think si Amy is one of them. Pero, I don't believe ginugulo ni Amy ang investigasyon. Kayo magulo. Sa totoo lang, ikaw at saka si Tito Soto, kayo ng gulo na investigasyon. Nung pumasok kayo, nag-college, tinan nyo, ang init na nung investigasyon ni Marcoleta. Ang lapit na natin. Tapos na, alam nyo kung si Cheese Escudero at si Marcoleta pa nakaupo, tapos na investigasyon. Posible may nakakulong na. Baka nga presidente nakakulong na Nung pumasok kayo so sino nang gulo? Kayong dalawa. Si Tito Soto ginawang itbulaga yung Senado. Ikaw ginawa mong clowns. Nagkabaklaan kayo. Tingnan nyo pinag-uusapan natin. Yung peluka mo, yung ipin mong hindi pustiso, nang-aasaran na kayo. Hindi para kayo nasa clowns. Isang noontime show, isang comedy bar. Hindi. I don't think ginulo ni Amy yung frustrated lang siya. Just like me, just like many of the Filipino people. How you handle the investigation. Bakit ginugulo niya? Tumugon ang senadora sa isang social media post at sinabing hindi naman daw niya tinawag na bakla si Lacson at wala raw masama sa bakla. Wala rin daw masamang magparitoke o magpa-enhance ng sarili. Sa pagdinig din sa Lunes, hihimayin ng Senate Blue Ribbon Committee ang detalye ng Cabral Files o yung sinasabing listahan ni former DPWH Undersecretary Cathy Cabral ng mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. We'd like to know more about the so-called Cabral Files. Not necessarily from Congressman Leandro Leviste, although he is most welcome to attend and participate in the hearing. We are issuing a subpoena duces tecum to Secretary Vince Dizon with the end in view of consolidating all the files, including but not limited to what the late Undersecretary Cabral left before she died. Ayan, iimbestigahan na yung Cabral Files, pero doon sa version ng DPWH. Sabi niya, not necessarily yung files ni Leviste. Pero pwede siyang mag-attend. Sabi mo yan Tatawagan ko si congressman. Pag umattend siya at hindi nyo pinagsalita, ibig sabihin may tinago. Pinipigilan nyo siya magsalita. Tatawagan namin siya.
Hindi po ako nananakot, hindi po to grave threat. Baka gayahin mo sa baklaan si Claire. Kasi pag hindi mo pinanindigan yung sinabi mo, bakla ka talaga. Punta na naman tayo sa kabaklaan. Kasi hindi, alam mo, kasalanan mo rin to, Ping Lacson, hindi ka naman tinawag na bakla daw ni Aimee. Ipinasok-pasok mo yung bakla para lang maasar mo siya dyan sa retoke. Wala rin, ako sa akin, wala namang issue kung bakla ang lalaki. Although hindi ko kinukonsinte, pero hindi ko kinokondem. Same thing naman din sa pagre-retoke. Hindi ko rin kinukonsinte, pero hindi ko kinokondem, no? So, maliwanag tayo dyan. Kaya lang ang issue dito, si Ping Lacson ang gulo ang gulo na ng ano natin. Pwede namang pasimplihin. Ang sinasabing Cabral Files, unang isinapubliko ni Batangas Representative Leandro Leviste. Ayon kay Lacson, nag-reach out sa kanya si Leviste para humingi ng payo dahil iniinda raw nito masyado ang mga pambabatiko sa kanya matapos nito. Congressman Leviste, that's why, somehow, my heart goes out to him, lalo nang umiiyak daw kay Senator Legarda. Bakit ganito yung paninirala sa akin? Alam ko, Senator Ping, dumaan din siya sa ganyan. Pero mas matindi raw yung balik sa kanya. Ay, nako, sinasabi, Leviste, iyakin ka. Totoo ba yan? Iyakin ka. Hindi. Hindi naman porket umiyak ay iyakin na. Ako rin naman umiiyak ako. No, so, joke lang yon. Pero, totoo ba yon? Kasi, wala talaga tiwala ang taong bayan sa mga sinasabi nito si Ping. Parang alam niyo yung salita ni Ping, it's like yung salita ni Bongbong. Hindi mangyayari or hindi nangyari. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit si Congressman Leviste ang nilapitan ni Cabral? Ang dami namang congressman, di ba? Mga veterano. Ito if I'm not mistaken, parang bago bilang congressman. Ako sa tingin ko lang, malinis kasi. Walang kinurakot. Batang politiko, so, malinis pa. Galing sa mayaman na pamilya, hindi kailangan mangurakot, totoong mayaman, hindi pilit na yaman. So, kaya siya nilapitan dahil alam niya hindi involved sa kung anumang flood control scandal. Hindi katulad ni Sandro Marcos. Kabata-bata na, adik pa, magnanakaw pa. Sabi ni Aimee Marcos yan, ha? Si Aimee mismo nagsabi, adik yan si Sandro. At sabi din, pork barrel king yan. Di magnanakaw. Alangan namang ang lapitan ni Cabral, yung sangkot din sa ghost projects. Of course, hindi. Hindi niya gagawin yun. Kaya pinili niya siguro, hindi ko alam kung close sila ni Cabral, pero pinili niya yung walang lamat. Maaring hindi magaling na congressman. Maaring baguhang congressman. Pero ang importante, hindi magnanakaw. Ang hirap po humanap ng politikong ganyan. Siguro sa 10, baka isa lang ang hindi magnanakaw. Baka siguro sa 10 na magkakaroon ng projects, isa lang ang hindi mangungumisyon. Mahirap yun. Isa to si Leviste. Tingnan natin. Ang payo ni Lacson sa kongresistang anak ni Senador Loren Legarda, Huwag yung bara-bara. At sabi ko na rin kay Senator Loren na parang i-telegraph niya ng konti. Huwag yung araw-araw nasa TV siya. Kasi di ba nakakaumay din? Nako, pamilya. May punto. Ako naniniwala sa isang banda. Medyo ganyan sila ni Kiko Barsagay. Dahil since nga bata, puro prinsipyo, pero yung diskarte wala. Kaya bara-bara. Kaya yun yung paya ni Lacson. Pero ako, disagree naman ako sa sinabi ni Lacson na huwag magpa-interview araw-araw. Kasi nakakasawa. Siguro, huwag mong gagawin yung Lacson or Leviste kung ang punto mo ay sumikat lang. Kasi pagsasawaan ka ng tao Tama? Kahit sa mga artista ginagawa yan, pagsasawaan ka. So huwag madalas ang gawa ng pelikula. Pero hindi naman siguro malamang-lamang habol ni Leviste kung magsawa ang tao o hindi. Ako'y naniniwala dapat araw-araw siya. Bakit? Kasi hindi na nga natin kakampi. Hindi namin kakampi ang mainstream media at nililigaw yung totoong masterminds. Yung mga talagang arkitekto ng nakawan sa ghost projects at sa flood control projects. Ililigaw nila. Maglalabas sila ng mga bali-balita. Kailangan talaga araw-araw. Kasi hindi naman pasikatan ng laban dito. Ang laban natin dito, matunton yung magnanakaw.
Hindi para sumikat. Kukonti na nga lang kaming nakikipaglaban. Yan ang sabi ni Libiste sa amin. Kailangan namin ng tulong nyo. Kasi nag-iisa lang ako. Baka hindi pa siya ini-interview ng mainstream. Kaya sabi namin sa kanya, yes, tutulong kami. Kahit naman hindi kami ang nag-i-interview sa'yo, pinipick up namin yung interview sa'yo para mas kumalat. Kalat nyo pa rin. Para hindi makalimutang tao. Teka muna, ang main problem natin yung nakawan sa flood control. Hindi yung confidential funds ni BP Sara. So siguro yung style lang, medyo may kailangan diskarte. Pero alam mo this is not to compare Kiko Barsaga and Libiste. Mas may diskarte si Libiste. Mas may diskarte yung calculated yung kanyang galaw. Sa tingin ko lang. Pero both are effective. For me, both are doing their sacrifices. Yan ang importante. Both are willing to sacrifice what they have para matuntun itong mga magnanakaw. So okay lang yan. Tuloy nyo yung interview araw-araw. Huwag ka maniwala dito. Gusto kasi lang neto sikat Hindi naman matuntun ng mastermind.